Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga ikanamayong adlaw kanatong tanan. Welcome din sa ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta? Hoy, happy tatamaw man sa itong unang simana sa Marso, mga igala. Pizza size na karon ng bulan sa pizza size ng bulan, mga igala, no? So, well, nagyapunta sa araw ng Davao, mga igala, no? Nga fever, no? Kung makita nimo sila ang Facebook page, mga igala, no? Tawagan ni. Grabe gihapon ang ilahang nindot to mga aktibidad, mga igala, no? Especially nga ang araw ng Davao, mga igala, gidala sa mga political districts, mga igala, no? So, nindot, mga igala, no? Nga nanay nga modto na sila na ang mong selebrasyon, mga igala, dalhon dito sa mga distrito, mga igala, no?
aron nga ma-feel po nila, no? Ang tawagan ni ma-feel nila nga part sila sa Davao gihapon mga higala. Anyways, mga higala, no? Kamusta inyong palibot diha, no? Giulan na pa po? Kung giulan mo, amping mo diha, no? Of course, dapat matusama sa kung gigon kaganiya sa atong tulumanong usapang agrikultura mga higala, no? Dapat kung ano na to, no? Tawagan ni ato ang unsay tawagan ni mga higala, ato ang pag ito, no? Nandiyan mo akong cellphone. Ato ang kanon ba, no? Ibutan nato sa una mga higala, no? Nga kuan tawagan ni magdala kita perminti og payong gud, no? Dalagi ng payong gud mga higala, no? So magdala tag payong, no? Aron nga panangga mga higala, no? Tapos of course katong mga kuan pod, no? Pwede pod raincoat sa mga nagmotor, no? Ayaw na tong punsyo kay delikado daw na ana sila. Dali ra daw na basig na possibility nga kaunon sa ligid may higala. Although kung sa mga nakasulay, mingon sila nga, dili oy, posible kayo. Kamo naging bahala good, no? But anyways, mga higala din hita sa ato ang hisgutanan mga higala, no? Una tayo mga agino sa hisgutanan nato mga higala, no? Ato aso ni basahon ni una ning kuno announcement gikan sa ato ang kuno Davao Light and Power Company mga higala, kung asa mapahigayon sila og kuan mga higala, no? So yan switching power interruptions may higala, no? Karong Sabado pitsa 8 may higala, no? Kuan March 8 mga higala o karong Lunes March 10 mga higala, no? Makapekto sa managlahing parte sa ato adiri sa syudad mga higala, no? Ang maong kuan mga higala, no? Ang maong switching power interruption kinahanglan ni para ma-facilitate ang upgrading work sa NGCP mga higala diha sa Turil substation mga higala para mas para aron nga malikayan ang taas nga power interruption mga higala, ang loads gikan sa mga affected lines, no, matransfer na sa duol nga substation mga higala sulod sa 45 minutos mga higala, no? Between 12 AM to 2 AM karong Marso 8 mga higala Sabado, samtang ang normalization or return of loads mga higala pabalik silang normal nga setup, no? 45 minutes gihapon ni mga higala anytime between 12 AM to 2 AM, no? Karong Lunes kuan mga higala March 10 mga higala specifically affected mga higala sa kuno maong power interruption may gala maong Hempi South Street, amon Magsaysay Avenue padulong sa Leon Garcia Street, Santa Ana Avenue padulong sa Lizada Street, Quezon Boulevard padulong sa Bolton Bridge, apila dihang Bukana City Hall, SP Building portion sa Picchon Street o kanang Magallanes Street, Bolton Extension o ang mga sikbit ng mga lugar pod may gala, no? Tapos ang customers po sa tibok Turil area mga higala, no, padulong sa Carabao Statue, Eden Bayabas sa Piladran Lubugan Tagakpan ug Manambulan gikan sa Dumoy area padulong sa Dalio Turil, apila dira ang Valles Beach padulong sa kaning apila po ng going to Libby Road mga higala, Turil Memorial via Bagua Playa Road o ang sikbit ng mga bahin mga higala apila sa dara Ampuan area padulong sa Mercury Ulas, no, maka-experience usab sa power disruptions mga higala, no? Alang sa mga higala, no, mga power interruption, no, wala dito nalabot sa kung gipangbasa o sa kung gibasa, pwede ninyong itawag na mga higala, no, sa customer contacts 24/7 contact customer contact service na 082-229-3572 sa Davao City, 084-655-3572 alang ni sa Panabo City o ang 0919-056-3572 mo nilang hotline cellphone sa hotline mga higala. Napo ba nagagamit telepono karon? Pero dire lang mo diretso mga higala pero basig mabisi noon ni no, kay dagan ko mas na may iba mga kuan nga mukalit lang og kanang power interruptions because na inaligsa ay na natumba nga poste na kuanan og kanang sa kahoy, no, or naigog kilat, di ba? So mo na mga higala, no, ang kuan mga higala pay mangno gikan sa tuan Davao Light and Power Company mga higala, no. Dilita mga higala stong kuno isa sa mga bag-o karon mga higala, no, nga opisina, no, is kaning Davao City Art sa ba creation sa Davao City
Art and Culture Office ba na mga higala? Davao City Art and Culture Office. O na bago karon sa local government mga higala kun asa isa na sa mga kuno ginakuan City Arts and Cultural Office. Mo siguro na. Tanda na. Nana sila bago nga kuan karon. Culture and Arts Office mo na karon mga higala sa kuano mo na ni ang ilahang kuano Davao City Arts and Culture Office mga igal na nga mo na ni kuan karon ba no nga sa wakas no after pila ka years mga igal nahatagan og kani pagtagad no ang maong industriya mga igal no nga wala kay nagapansin no. So during this administration lang po no sa to local government mga igal nahatagan og kaning of course, kuha na to ang mga artists po diri, not just here in Davao City, but also in the and also in some neighboring provinces, regions sa to sa Davao City. No? So, mo na siya mga igal no, ang isa sa kuan no, mayroong nahalakip sa to 88 years no, nga pagsaulog sa araw ng Davao mga igal. Anyways, mga igala, alang sa ubang impormasyon nga angay nato masatanong may baon may gala with regards to this Davao City Arts and Culture Office may gala atong paminaw no ang interim ba ni siya interim na head no sa Davao City Arts and Culture Office no lain may gala ang dating executive director sa National Commission for Culture and the Arts o lain may gala si Sir Oka Kasaysay. Paminaw na to. Ano ba itong bagong opisina ng Davao City Office for Culture and Arts? So, it was clearly stated doon sa kanyang creation na because Article 14 of our Constitution states that it is mandated na ang Estado ay kinakailangan magkaroon ng inventory, conservation, promotion of national cultural heritage. And by which, doon sa Article 14B, by the power of nagkaroon tayo ng National Cultural Heritage Act, no? Na kung saan lahat ng mga LGUs ay ninamandatuhan na magkakaroon talaga ng inventory of each cultural properties. So dahil dyan, Davao City, nakita nila na very rich ang cultural heritage ng Davao. So binuo itong opisina ito para tutukan no, yung conservation, promotion ng ating mga cultural properties no, sa entire Davao City. At dahil dito, ay closely coordinating kami with the National Commission for Culture and the Arts. So last February, it is celebrated na designated na National Arts Month, no? So, dahil National Arts Month, tayo dito sa Davao, with the coordination with NCCA, ay dito ginanap ang closing ceremonies ng National Arts Month. At dahil ang Davao ay rich sa mga different cultural expressions, no, artistic expression, ay nakita namin we have to recognize our artists, and by which ginanap po natin ang kauna-unahang Gawad Sining Davao, wherein we gave out 3 awards doon sa mga artists natin, namely sa music, ni Rondalia, si Sabino Ibarra, who is known to be the father of Davao Rondalia, na kung saan recently lang po ay namatay siya, pero alam niya makakatanggap siya ng award. Second is babae, no? Si Ma'am Boots Dumlao, na kung saan siya po ang nag-pioneer ng indigenous dance drama at siya din ang founder ng Kathara Dance Theater Collective. At ang pangatlong awardee ay si Sir Nestor Herfilia, who is an anthropologist, and by which he popularized community theater, no, incorporating it to the different advocacy of the government, lalong-lalo na yung ancestral domain. So, siya din ang nagpalakas ng community theater dito sa Davao. So, binigyan din silang tatlo ang kauna-unang award din natin.
Armando. Sir, okay. CISO to SCCA will be in office also be maghatawag grants, competitive grants sa mga artists sa Davao. Yes. As part also of the mandate, as based dun sa ordinance, the office will have an endowment fund. You know, starting up with a 10 million endowment fund by which ang objective nito is to give out assistance. Hindi siya administrative ng office, hindi assistance siya. No, it's just like also sa National Commission for Culture and the Arts, we gave out assistance, no, by which all the artists kailangan organisado, kailangan accredited sa gobyerno kasi we're spending people's money here and kinukuha po kami nito. So inaayos na po namin ang guidelines at IRR nito. So by which we encourage all organizations, no, cultural workers and artists na mag-submit ng proposal and by which ang mag-assess and mag-evaluate nito ay ang Davao City Culture and Arts Council. Kailan po siya mag-start kasi I'm also part of it, sa field. Yes, I know. So, kaumpisa ko pa lang, no, sa opisina, mag-iisang buwan pa lang ako, so inaayos pa namin yung staffing pattern namin. Ako pa lang po ang nag-iisang staff, no? So aayusin namin. So magkakaroon kami. So bali magkakaroon tayo ng 4 na sections sa division nito na which is under the City Mayor's office. First, of course, is the administrative division. Then we will have the arts section, no? Arts section, cultural heritage section, na kung saan sila yung magkakaroon ng inventory at magkakaroon tayo ng cultural mapping sa Davao City. The number 3 is yung indigenous arts and expressions nila, no? Na kung saan ito yung mga different cultural communities natin dito sa Davao. So gusto ko lang na inaayos na rin namin, subsequently inaayos namin na yung Magsaysay Park kasi ang pangalan niya Tribal Village. So hindi siya Tribal Village, hindi magiging Cultural Village na siya. That is a correct term. So lahat yan inaayos na po namin. So, mga ito mga higala, no? Ang pahayag ni Sir Oscar Kasaysay, mga higala, ang bagong bago mo siya na-appoint, no? So muna siya ad interim, no? Nga head, no? Sa atuang sa atuang Davao City Arts and Culture Office, mga higala. So lindot siya, mga higala, no? Well, kuhagin nila, mga higala, kay ang yung dating executive director sa atuang National Commission for Culture and the Arts, mga higala, which is magamit niya kung unsa to experience niya dito, mga higala, no? Sa pag-apply din, especially nga nanatay ko mga higala, no, creative industry, no, under sa Department of Trade and Industry, mga higala. So nindot siya nga collaboration, mga higala, na it's because dili na nato na ibutang dito mga higala, no, nga ang art is only a hobby, no. It's because art is also a livelihood, mga higala. Kung sa mga initiatives sa buhaton that remains to be seen, mga higala, it's because pagupa ang office and hopefully mapadayon yun siya, mga higala, no? Aron nga matagan yun o kanang oportunidad ang atong mga artists, mga higala, no, to showcase their talents, mga higala, no. Di lang diri sa Davao City, mas dapat mas sa Davao City, mas ma-appreciate dapat ni una sa Davao City bag-o sa ubang lugar, mga higala. Anyways, mga higala, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdom ning atong Sibianan. Yes, mga higala, balik kita diri sa tuwang panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaban ni Armando Finiquito, mga higala. Yes, mga higala, no. Kagahapon, no, kung mga kauban, nagsuot sila orange kagahapon. Ngayon, dapat purple man na siya, no, kay kung man Women's Month man, no? Pero syempre, ang orange mga god is mo na tong color na mga higala sa tong 12 days, no, to end violence against women, mga higala, or to end vow, o mo na siya, mga higala. Pero mo to, mga higala, no, wala na siguro na. Anyways, mga higala, dinhita sa tong kay syempre na
Karo March is National Women's Month mga higala. Tapos karong 8 mga higala ang International Women's Day, no? Ato yung sa ulog mga gatong mga kababainhan mga higala dinhi sa tuang nasod mga higala, no? Dunay dako makontribusyon mga higala, no? Sa tuang nation building, di ba? Pero despite the laws, with the Magna Carta for Women, there is sa Davao City natay Women Development Code, pero ato ang mga grupo mga higala, they are still raising mga higala nga nagya po yung mga issues nga padayon gina-confront ang ato ang mga kababainhan mga higala. Well, mo nang ginaingon mga higala, it's not about the law, it's not about the unsa ba na nga mga campaign, but ang ginaingon nila, it's all about the mindset mga higala of our people. Even babae, kalaban nila mga kapwa babae, ang babae ilang ipahiya ilang kapwa babae, si katong hitabok kay Maris Racal. Anyways mga higala, alang sa mga impormasyon or katong mga impormasyon mga higala nga angay na to masabtan ug may bawaan mga higala. Ato paminawon mga higala, ang Executive Director sa Talikala Foundation Incorporated mga higala, wala si veterano na mga higala, si Ma'am Jeanette Ampog mga higala, ug ang ato ang head sa to ang Integrated Gender and Development Division mga higala sa to ang City Government of Davao, wala lain si Ma'am Lorna Mandin. Paminawon na to. Dili po kinahanglan nga babae gud siya nga leader, kay pwede man ang lalaki modala sa boses o mga concern sa kababayan ginatan-aw na mo kung tan-aw na to leader nga maminaw, kanang importante nga naay panahon nga maminaw mo konsulta sa kababayan dili lang kanang presumption ani ang kasinatian sa kababayan. So kung yun kanang naminaw mo ato dili lang mamulitika kanang mangminaw unsa gid ang agenda sa kababayan, unsa ba ang kasinatian sa kababayan ikaduha, while ang political is male dominated unta dako ang boses nga mustorya gid unsa ang concern sa kababayan kay usay tan-awon baya nato nga dili man ni maayo nga botante ang mga babae kay pataka lang boto mo nang dili na lang to irepresenta. Pero kung maedukar siya nga ang kababayan ana siya igo nga gahom unta paglingkod pud niya dito dili niya kalimtan nga bisan unsa iyang komitiba nga gunitan o unsa ba nga mga iyang magunitan, dili niya kalimtan nga first and foremost babae siya. Tungod kay babae siya, kabalo siya unsa ang kasinatian, unsa ang isyu nga ginaatubang sa babae. Ug kani unta madala niya dito sa hawanan dili man balaod, pero katong pagpatuman sa mga balaod nga napasa kana siya. Ikatulo, unta tan-awon niya ang babae nga dili dumadawat sa serbisyo. So that means tan-awon niya ang babae nga siya kanang aktivista or political political activist tan-awon niya ang babae nga dunay kakayahan ang babae nga mustorya. Dunay kakayahan ang babae nga mag-articulate sa mga issue niya. So kanatong natan-aw na mo nga bonus na lang kung babae siya. Pero kung dunay lalaki nga mubarog alang sa babae, butuhan pud na siya sa kababayan. Okay. So, well, kasi you've mentioned earlier also, there are a lot of, aside from stereotyping the women into jobs na lesser, even journalism also has that kind of thinking. But you said there's a lot of cases existing confronting women, and if we wanted to vote for a women champion in governance, ano bang pwedeng gawin? What should have been done to advance the women's rights and welfare? Basic lang gud siya tan-awon ang women's rights as human rights. So that means ang human rights dunay katungod nga makatrabaho ang mga katawhan
unta mahatag ko na sa kababayan kanang oportunidad nga makatrabaho kay kung dunay klaro nga panarbahoan ng babae dako ni siya o kanang ikatabang labi na kung ang babae nakasinati o kanang domestic violence in terms of decision making og duna siya kaakuhan nga unsa mo takda pod nga dili na kuani nga relasyon importante nga dunay opportunity nga makakaton ang kababayan kanang dili man formal education pero pwede mga skills training pagpataas sa iyang kaymat mo kay mao ni mo tabang sa iya sa paghimo og mga analysis dili lang siya maminaw sa sulti sa lalaki dili lang siya maminaw sa sulti sa babae importante nga taas ang iyang kapasidad nga mag-analisa og mga butang ilabi na kung naa siya sa isa ka sitwasyon nga dili makatabang sa iyang pagpalambo kana siya ug ang katungod nga makaparticipate diya sa political nga activities sa syudad man o sa barangay kay diya mo makita sa babae nga ay pwede kay ko mangulo dili na tinuod nga mura kong bagyo nga dili firm tungod kay kung tan-aw na to bisan na Magna Carta of Women na gender quota na Women's Development Code pipila lang ka babae ang nagunit o mga taas na posisyon diya sulod sa gobyerno o sa mga private sector o pipila lang ang na-elect so bisan ang babae wala salig sa kapwa babae so importante nga masabtan nila ang ilang mga katungod particular nga sa participation. Okay, to Ma'am Lori naman din, and si Ma'am Janet can also answer. Ma'am, you've said that we've been celebrating Women's Month for 28 years now. Pero doon na ba'y kausaban? Unsa na ba itong kausaban for the past 28 years? To be particular in Davao City, can you say? Kung makita nato, daghan po gains. Daghan gains. Like, kung atong balikan, shortly after ng EDSA Revolution, di ba? Kay, wala man di babae din sa City Council. Tapos na ay nakalingkod isa, duha. Pero kung tanaw na ito, karon magtaas man na, ng almost 30% or 32% sa ato ang City Council, mga babae na. Dili pod ko nagsulti mo nga, pag babae, automatic pod siya na gender responsive, ang iyahang legislation na binabitbit, but we have the assumption. Kaya nga ito mang yung ginatuuhan, babae, lalaki na men and women alike can be feminist. Kung maminaw ka sa kahintang sa babae, o manikamot ka, nga, iangat ang posisyon sa mga babae. Kanang ang political participation. Sa legislation, daghan ka mga balaod, local ordinances in particular, every time na ay, maski wala ka gamit national law, nagauna ang ato ang pag-craft sa mga local ordinances. Kung na ay mauna pag national, dali po pa nga mag-localize. Pasabot, taas ang kahimat ngon, but makita pagid pod nato tungod sa kakusog sa women's movement sa Davao kana man gid ang nag-push karon daghan na pod ang mga lalaki nga nagatuo nagatabang sa atoa in fact na ay mga lalaki nga mga nang organize Mr. God sa Talikala na atay MVP na mga support group unsa pa sa eskwelahan ginatan-aw nato gender integration in the curriculum. Daghan na mga schools karon nga naanay mga courses on gender, even CHED, na-encourage na anagay i-recognize na nga isa ka pamaagi ang katong sa formal nga edukasyon. O kung atong tanaw, very comprehensive na atong balao, daghan aspeto, pagpanegosyo, for instance. Pasabot, sa lain-laing matad sa ekonomiya o politika, ginatanaw din na asa ang babae. Not as kanang mere recipient of kanang goods, programs, and services, pero active siya nga change agent. Paano siya makaparticipate, paano siya makakontribute. But of course, kinahanglan po nga pipmi siya maka-receive, unsa man nga products of development, unsa man ang result sa development na ginahimo sa gobyerno ug sa lain-lain actors, maayo pod nga makatagam ka, makadawat gud pod siya, maka-benefit. Kung sa isgutan ng prostitution, what is our intervention? To be particular, din sa may Chonko field. Also itong intervention diha, kay when we give pink card, it's like tolerating, diba?
dili kaayo klaro ang ang ilang question, ang ma-pick up na ko unsay ginabuhat nato para ma-address ang prostitution in Tiongkok. Sa hospitalan ng prostitution, to be particular, diha sa Chongko field, kasi we are giving them pink card. It's like we are tolerating it. Ani, sa Women Development Code, ang iyang yung gisulti, parang i-anchor natin, no? Specific provision under violence against women, iyang yung i-articulate ang prostitution as a human rights violation. So, nangutana tanga ng daghang babae, mauna ato ang sa pila ka dekada nagalingkod tawid talikala, nagalingkod tawid lawig bubay, nagaistorya ta up to sa grassroots, sa barangay level, kung saan nato i-address. Also with the SWD and CSWDO, ginaistoryahan nato tungod kay na ay mga pagtuon, no? Mas si Janet siguro, mas mapalaluman niya, nganong na ay prostitusyon, no? Marabag, nganong na ay drugs, nganong na ay arms, trafficking and prostitution, mauman yung mga crimes, no? In the whole world, in the country, o din sa atong syudad, nganong na ay prostitution, tungod kay na ay kwarta, na ay makabenepisyo, na ay maginansya, no? This is trading. Pero ang atong ginaistorya, diba ato pa ganing ginakorek kay na ay mga nagasulti nga commercial sex workers. So atong ginakorek na prostitution, violation, exploitation, no? Sa atong ginahimo sa atong mga konsultasyon, nagalingkod ta with offices like Business Bureau, City Health, Social Welfare and Development Office, to ang atong local social welfare office, ginaistoryahan. Siyempre, ginasulti nila, kailangan na mo og trabaho, no? Kailangan na mo og negosyo nga sustainable. Sa pila ka tuig na pag-istorya nato, na ay nahatag pero dili ingon ana ka significant. I am honest, no, with that, na ay mga initiatives gina-push ang mga babae mismo kay naginaorganisa man na sila. Sa lait, ang una gid naton ginatanaw, safety, wellness, maproteksyonan sila. Gani, sa RA 9262, makatungod ka, no, sa mga reports na ay mga nagareklamo mo ato sa police station kay na-violate ang ilang pagkatao, no? Kay gina-recognize man sa Bausi law ang prostitution nga even a prostituted woman can actually file for violation ng 9262. Siguro sa mga panaghisgot nato, mas i-involve nato nito ang media kay para mas masabtan nato. But along research, coordination, and service delivery, ato nang ginahisgutan ug atong ginadawat na dako siya kaayong nga problema na kita tanan angay magtan-aw ana. Even sa reporting sa media o pagtan-aw sa prostitution, angay siyang i-explore. Kung hisgutan ng sa Chongko, pati ang Bangko Sentral hatag na sila financial literacy. Ay, sa assurance month nila. So, nakita na mo nga, naaging awan no, na while ang prostitution wala siyang illegal no, o criminal offense for women, wala lang nga sa balaod, and yet naaging na yung occupational permit o health card, no? Karang bilang, karang nga po, mga discussion with women may occupational permit katong as either taxi dancer or massage attendants or customer relation officer. Mga ng GRO. So, na karon customer relation officer. So, ang discussion, parang pang-awin nila sa punto din sa mga babae, sa mga siya. Mga butang naman na ay from the local government units na gina-issue. At the same time, ang kauban ng libre ang Ateneo News Audience,
para makahilo o policy briefer na anong ihatag sa local government para matanaw nila ng tax code ng Davao kaya naadiya ang occupational permit, naadiya ang health card. At the same time, katong naa sa phone ko, mga health card na o appointment card. Kaya tanawin po siya, unsa na siya indagay sa public health, pero anong ang babae ang gina-target? So, nauna ang problema nato sa prostitution. We look at prostitution as solely a service problem. Nakalimot pa, nanay bayon. Nakalimot pa, nanay nagabugaw. Na wala na siya ginagukod sa balaod, no? Bisan pa na ay balaod na the use of a traffic person in prostitution, wala na gina-apply, wala na gina-question po namin sa police na kung nagreklamo ang customer o ang babae, nanong dili ang kasuhan, dili sexual assault, kung dili ang the use of a traffic person, na naa sa anti-trafficking in person, na na aming hagit sa mga enforcers mo. Kung makapay sa lalaki na nagreklamo, kabahin sa babae sa San Pedro, Central Bank o sa bana, Bakudaw, nagit na ko, kailan nila itong lalaki na nagreklamo o the use of a traffic person in prostitution kay nana sa national law. So, mo to mga igala, no? Ang pahayag, no? Sa ato ang, duha ka mga leader sa kababainihan mga igala, si Ma'am Janet Ampog sa Talikala Foundation Incorporated o si Ma'am Lorna Mandin ang ang head mga igala sa Integrated Gender and Development Division sa tuang lokal nga kagamhanan sa Davao City mga igala. So need I say more? Mo na to lang i-explain mga igala, no? So kung bagas ni mga igala na ni Monica Geller mga igala sa Friends, no uterus, no opinion. So mo nang nila mga igala, no? Ilahang mga na-observe, no? Sa tuang padayong ginaatubang sa tuang kababainhan karon, no, despite the laws and protection nga napasa mga igala, no? Pero well, it's still on the mindset of the people, maya. Anyways, mga igalawan at igong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igalawan. Kayo na Armando Finikito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, daghang salamat o mayong hapon ang pintakanunay mga katambayan o musunod na ang balitang pambansa.